Bisita ang Senate Committee on Finance, Senador Sherwin Gatchalian. Alamin nga natin para matuto tayo, publiko, tignan natin yung sa kwento BICAM at saka sa NEP. Video nitong si dating Congressman Saldico na naging chairman din ng House Committee on Appropriations. Ayan. Senator Gatchalian, magandang umaga po. Good Igan at morning. Connie. Good morning, Connie. Good morning, Igan. Magandang umaga sa inyong dalawa. Okay, susundan ko lang po yung sa video ni dating chairman ng House Committee on Appropriations, Saldico. Sinasabi niya na sa BICAM, binanggit na inutusan siya ni House Speaker Martin Romualdez at ito'y batay daw sa utos din ni Pangulong Bongbong Marcos na magsingit, insertion ng 100 bilyong piso sa BICAM. Ang sinasabi naman po ng palasyo, teka muna. Kung gusto magsingit ng Pangulo, dapat dun sa President's Budget, yung National Expenditure Program. Ngayon, Senador, pag BICAM ba, hindi yan talaga mapapakialaman pa ng Pangulo yun, na magsingit siya ng pera? Actually, Igan, dahil ito ay President's Budget, ang gumawa nito ay ang executive. Kung merong gustong proyekto ang presidente, inilalagay na nila yan sa National Expenditure Program pa lang. Dahil sila namang gumawa ng budget. So, ibig sabihin, kabisado ng executive kung ano ang mga priority programs ng Pangulo. At sa ganitong paraan, hindi magagalaw yung buong budget. Kasi kung ilalagay sa BICAM yan, magugulo lahat . Kasi plus minus lang yan. Kung maglalagay ka ng, let's say, 100 billion, magtatanggal ka ng 100 billion sa iba at napakagulo yung magiging proseso. So, para sa akin, dahil executive gumawa naman yan, kung meron silang gustong ilagay, dapat doon sa umpisa pa lang bago isubmit sa Kongreso. At nakita ko rin, tinignan ko kasi yung mga list of projects ni Mr. Zaldico. Nakita ko kasi yung mga, like for example, may ilan doon sa Valenzuela. Pero ang mga proyekto, mga secondary roads, mga maliliit na kalye. Yan nagtataka ko, bakit kung ang Pangulo maglalagay ng project o mag-i-insert ng project, bakit sa secondary roads? Hindi nila linagay sa mga superhighways o sa mga malalaking kalsada. So, nakakapagtaka na sa mga maliliit na kalye. At pangatlo, nakita rin namin, kasi ang Pangulo nag-veto siya mga 190 plus billion worth vetoes. Doon sa mga projects na pinakita ni Mr. Zaldico doon, ilan doon ay nabito ng Pangulo. Kaya nagtataka ako, bakit kung mag-i-insert siya, tapos sa dulo, i-veto niya rin yung sarili niyang project. So nakakapagtaka, parang hindi logical na i-veto mo sariling project mo. Pero doon nga sa puntong nasa BICAM na, hindi talaga pwedeng magsingit doon ng isang Pangulo? Technically, pwede. Pwede magsingit ang Kongreso, pwede magsingit ang Senado, pwede rin pakiusapan ng executive ang legislative. Pero executive magsisingit, hindi pwede. Dahil ang budget process ay purely legislative yan Kaya inutusan daw si Saldico na siya magsingit ng 100 billion. Kaya nga, batay doon sa video, nagtaka sila, mas malaki ang naging budget ng public works kumpara sa edukasyon na naki-question din ni Saldico do sa video, di ba? Yan ang hindi ko makukumpirma dahil una-una hindi ako privy doon sa dating budget. So hindi ko alam kung ano naging usapan doon. Pero kung ang executive ay merong gustong ipakiusap, dadaan yan sa legislative. Sila mismo hindi nila pwedeng gawin yan. So pakiusapan nila ang Kongreso at ang Senado. So ang nakita mo lang dito, imposibleng maisingit yung 100 billion, tas batay sa record ng mga proyekto, maliliit na proyekto. Maliliit Nakita ko, Igan, kagaya sa Valenzuela, pinuntahan nga ng tao namin para masigurado. Talagang mga secondary roads siya. Hindi siya MacArthur Highway, hindi siya, let's say, hindi pa nga declared national roads, mga secondary roads siya. Sir, paglilinaw lang. So, na-check nyo ho yung sinasabing insertion sa 100 billion and you were able to compare it. Ito po yung sinasabi ninyo? Chinek ko yung, may pinost kasi si Mr. Zaldico na listahan. So, yun ang chinek. Yun ang chinek ko. Yun ho yung na-compare nyo at doon ho lumalabas na napunta sa secondary roads, ganun po ba? Yes, secondary roads. Ilan doon na veto rin. 194 billion pesos ang binito po ng Pangulo. Yes.
So kasama ho doon. Doon sa listahan ni Mr. Zaldico, may mga na-veto rin doon. So sabi ko, kung isisingit yun ng executive, tapos i-veto lang, parang hindi naman logical na nagsingit ka tapos i-veto mo rin pala. Or pwede bang kaya nilagay sa secondary? Parang Para lahat hindi tayo halata. nagtatanong, bakit nilagay doon? Pero yung proyekto ba na secondary binabagit mo, existing siya? Ongoing siya? Existing siya. Existing Talagang na kalsada nagawa? yan. Okay. Oo, na itong Hindi siya nasa ghost. listahan ni Mr. Zaldico ay for repair, no? For repair For siya. repair. So hindi siya bagong kalsada. I can only speak Igan for Valenzuela. Valenzuela, opo. Hindi ko alam sa ibang lugar. No? Okay. So, kasi dito naki-question yung budget process and deliberations. Tama. So, sa ngayon na ikaw na ang chairman dyan, may mga adjustment ba kayo para yung 2026 budget ay talagang pagkakatiwalaan na ng mga Pilipino na walang insertion? Napakagandang tanong yang Igan. Kung ganyan na pangyayari, hindi namin papayagan yan dito sa Senado. In fact, nung nag-umpisa pa lang itong budget process, kinausap ko na yung aking counterpart at sinabi ko na ang Senado hindi papayag doon sa mga bagong project o mga project na hindi naman napag-usapan pero isisingit sa BICAM. So dahil una-una gugulo talaga yung budgeting process at pangalawa may bababawasan sa ibang proyekto na makakaapekto sa pangkabuuan na budget. So hindi na tayo papayag sa mga ganyang bagong project. Okay. Pero sir, syempre on hindsight, 'di ba, parang nakita na natin na nagagawa pala ito ng ilang taon na every time gumagawa ho ng budget. It's only now na dahil nga nagkaroon ho ng mga pagbubulgar nga na may mga insertions na hindi talaga dapat at nagagawan parang anomalya na parang nagkaroon ng parang pag-step up ba, 'di ba? Sabi nga dun sa ating pong ilang mga politiko na hindi na po pwede ito. So, paano ba 'yun through the years parang kailangan bang busisiin pa, baka pwedeng palusutan pa kasi sabi nga nila parang gagawa ng paraan ang mga gustong kumita. Ang mga magnanakaw. Kaya dito sa Senate, meron na kaming inilunsad na Senate Budget Transparency Portal na ini-upload na namin lahat. Okay. So, importante talaga makita ng taong bayan o yung mga expert sa budget, yung takbo ng budget. So, for example, in-upload na namin yung General Appropriations Bill. Ito yung galing sa Kongreso. Yung committee report ng Senado, in-upload na namin. Kasama yung mga attachment, Connie, dahil yung attachment, yun ang detalye. Opo. Tapos, i-upload rin namin, pag na-approve na yung budget, i-upload rin namin yung Senate third reading version at tuloy-tuloy na yan. So, at saka, sir, hindi ba masyado na ngayon? Hindi ba pwede masusundan na yung takbo? sa ordinaryong Pilipino, hindi ba masyadong technical? Maunawaan ba nila? Like ako nahihirapan ako. Kasi tinignan ko yung mga listahan ni Zaldico, nangangalahati pa lang ako, napagod na ako eh. Very technical talaga siya. In a sense dahil ang budget process talaga technical. Pero yung mga listahan naman ng mga proyekto, ano naman yan madaling maintindihan. Like for example, dito sa Valenzuela nakasulat, let's say ganitong kalsada, anong barangay at nasaan. So masusundan mo naman. Okay. Masusundan at mo may naman. pangalan na rin. Halimbawa, May pangalan. nung proponent. Kung sino nag-insert? Oo. Yes. Kasi dati, sir, ang pagkakaintindi ko parang kaya hirap na hirap dahil walang pangalan yung proponent. Ngayon, lahat ng mga amendments ng mga senador ay pinapadala na ngayon sa committee with official na recommendation. Bakit nga ba wala ba nag-flag noon na parang napapalusutan na yung ibang mga dati hong mga nagagamit na yung politiko? amendments. Oo. Alam ko naman meron hindi lang nabubusisi, tingin ko hindi lang nabubusisi, pero sa mga huling again, I'm not privy, pero sa pagkaalam ko, lahat naman ito ay sinasubmit sa committee. Okay. Doon sa deliberation ngayon ng 2026 budget, kasi ang nakikita lang natin may ganong sistema, DPWH. Baka naman yung ibang departamento nananahimik lang pero ganon din ang sistema. May proponent, may project, may kickback, Senador. Kaya ngayon, pag makikita natin itong 2026 budget sa committee report, lahat ng DPWH projects ngayon, meron ng tinatawag na station number. So alam mo kung saan at kung gaano kahaba. Dati kasi wala Kaya
diyan na nangyari yung flood control dahil hindi mo ma-pinpoint kung nasaan yung flood control. Hindi mo rin alam kung gaano kahaba kaya nagkaroon ng ghost project. Hindi, kasi tingnan mo, yung DepEd, may mga hindi rin natapos na eskwelahan. Yung DOH, may mga super health centers. So, yung bang itong sistema na to, sir, para sa lahat na? Yeah. Kaya una-una, for example, yung farm to market road. Wala na yun. Sinigurado na namin ngayon na yung farm to market road ay nasa master list. Dati kasi wala sa master list. No? So sinigurado na natin yun, nasa master list. Pangalawa, yung national irrigation. Alam niyo ba, yung irrigation, napakalaki. Almost 30, nadagdagan. No? Pero ang nasa budget ngayon is almost nasa 12 billion. So, sinigurado na natin ngayon may listahan na. Dati lump sum yan isang buo. Hindi mo alam kung saan linalagay. So, ngayon, nasa budget na kung saan nila ilalagay yan. Magtataka, so, yung mga detalye linagay na sa budget. Doon ka magtataka, Senador Gatchalian May National Irrigation Administration tayo. Ang laki ng budget. Pero pag El Nino, namumblema yung magsasaka. Tsaka parang sa lahat ng interview natin dito, parang partner. Yung irrigation na kita ko, parang kanal lang, Senador. Hindi kaya talaga masuportahan yung mga sakahan nila pag tag-init Correct. So, ngayon, ang maganda ngayon, meron ng detalye yung kanilang irrigation. Dati kasi hindi mo, kahit na makita mo yung budget to, hindi mo malalaman kung nasaan. Kung nasaan. Balikan ko lang. So, may mapipinpoint na. So, kasi nabanggit ng Pangulo parang pwede nga hong balikan within 10 years, hindi ba? Sa lahat ba ito na pwedeng balikan? Yung mga na siguro nakita na wala naman detalye at wala naman talaga nagawa, not just for DPWH? Yung budget, ina-upload yan, yung GAA, ina-upload yan sa website. At pwede talagang balikan siya. Pero yung takbo ng budget, ngayon lang nangyari yung na i-upload sa website. Right. So, importante yung takbo ng budget para alam mo kung sino ang nagpasok ng project na yun Opo. Kongreso ba o Senado? Pag nalaman mo ng Senado o Kongreso, ang next tanong, sino doon? Pero, so ngayon meron ng records lahat. Senador, nag-iisip ba tayo ng advance? Kasi habang nagdi-discuss tayo na mga safety nets o safeguards ng budget. Baka nag-iisip din silang paikutan. May plano na silang paano mga magnanakaw na nandyan Alam mo, ang hindi natin makokontrol dito, Igan at Connie, yung usapan sa labas ng budget. Ayun. Kaya naman nagkaroon tayo ng problema ngayon dahil, for example, merong isang politiko, kakausapin na yung mga kontraktor o pare. Basta maglalagay ako ng budget, may usapan na sila, diba? So yun ang hindi natin makokontrol within the budget process dahil usapan sa labas na yan. At dyan papasok na yung governance. Kailangan talaga may managot at may makulong. Dapat matigil na yung proyekto kung may ganitong deadline. Tapusin na kesa yung kunyari hindi tatapusin, hihingi na naman ng panibagong same budget for next year. Dapat matigil na rin yun. May nakita kami mga ganyan. Like for example, sa AFP, mga project hindi tapos. Yung mga buildings ng mga offices hindi natatapos. So ngayon, tinapos na natin lahat. Dahil sayang yung pera Kung inumpisahan mo tapos hindi mo tatapusin, ano rin yun? Sasayang rin yung pera. Meron ba kayong komento? Is it really time? Panahon na ba ho para talagang magkaroon tayo ng panibagong mga pagbabago sa konstitusyon? Pagdating sa budget, wala naman akong nakikitang pagbabago. Hindi, yung paghuli ho dun sa mga kabataan. Siguro yung mas matindi siguro, no, mga parusa. Kailangan talaga. Importante kasi ito yung kailangan maintindihan din ng taong bayan. Pagsampa ng kaso, lahat yan nasa judiciary na. No? So, nasa kamay na ng sandigan, nasa kamay na ng mga local courts natin. Kaya kailangan din matulungan yung mga local courts natin sa paglilitis, dagdagan yung budget para mabilis yung paglilitis. At of course, masabi rin sa ating mga judiciary members na kailangan yung suporta nila para mabilis yung paglitis ng mga kaso. Dahil kahit sampahan ng kaso, pero kung yung paglilitis naman aabot ng 10 taon, makakalimutan nila ng taong bayan. Okay, last question sa ENCO, Mare. Sakali lumabas na yung warrant of arrest na mga kasama mo dyan sa Senado, kakanlungin nyo ba o ibibigay nyo? Sa amin, ang amin na pag-usapan, basta wag gawin sa loob ng Senado. No? Yun ang naging usapan. Matagal na
practice Okay. at usapan between the executive at the legislative dahil dapat naman natin ipreserba yung dignidad ng Senado. So wag gagawin sa loob ng Senado. Okay. Oh, sabihan mo kami kung sino magdala ng beddings dyan, ha? Baka hindi na lumabas. Ako sir, panghuli na lamang dito sa mga usapin ng destabilization, baka meron ho kayong nababalitaan, ano ho ang inyong Wala komento? naman ako personal wala, no? Pero yung simpleng pag-uusap lang ng ganyan hindi na maganda para sa atin. Kaya ang ating makikita natin, napakahina ang peso versus dollar ngayon. Nasa 59 na. Ekonomiya na. Oh. In stock market, pababa. Kaya yung usap-usapan lang na destabilization, maraming matatakot. Sino mamumuhunan sa atin kung merong ganyan na mga kwento? Nakita ko rin yung ating foreign direct investments compared to last year, bumaba rin. No? So, kaya hindi ko sinusuportahan yung pag-uusap ng destabilization dahil lahat tayo dyan damay-damay. Alright. Okay. Senador, thank you Senator, sa thank oras you. at pagpapaliwanag. Salamat po. Thank you. Ingat. Chairman ng Senate Committee on Finance, Senator Sherwin Gatchalian. Ayan, nakakuha na po tayo ng ilang... Hilingan, walang pinopro